Samantala mula Alert Level 1, itinaas ang alert status ng Bulkang Mayon sa Level 2 dahil sa pagtaas ng aktibidad at posibleng paglala ng pag-alboroto nito. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Umabot na sa 47 rockfall events ang naitala sa Bulkang Mayon sa loob ng nakalipas na 24 na oras. Ayon sa PHIVOLCS, ito ang pinakamataas na bilang mula sa kabuoang 599 rockfall incidents na naobserbahan sa nakalipas na 2 buwan. Dahil dito, itinaas na mula Alert Level 1 patungong Alert Level 2 ang estado ng bulkan. Ibig sabihin, may nagaganap na pag-akyat ng magma malapit sa bunganga na posibleng magdulot ng mapanganib na pagputok kung magtutuloy-tuloy. Sa ngayon, 3 posibleng senaryo ang tinitingnan ng PHIVOLCS habang patuloy na minomonitor ang aktibidad ng bulkan. First scenario would be yung katulad ng nangyari noong 2023. Nagkaroon tayo ng rockfall activity and then afterwards, nagkaroon ng effusive eruption. Yung second scenario would be yung 2018 scenario where yung rockfall activity was followed by relatively short magmatic eruption. And then yung third scenario natin, the unrest would gradually taper off, yung rockfall would decrease, and yung monitoring parameters natin would stabilize. Pinapayo ng publiko na iwasan ang loob ng 6-kilometer permanent danger zone habang pinaiiwas din ang paglipad ng mga eroplano sa ibabaw at paligid ng Mayon. Patuloy na isinilalim ang Bayan ng Kamalig sa Blue Alert status kung saan nakaantabay na ang mga response clusters at nakapreposition na ang mga emergency vehicles. Tilalakay sa pre-disaster risk assessment ang mga hakbang para sa posibleng mandatory evacuation, price freeze at distribution ng face mask kung sakaling lumala ang sitwasyon. Nakaplano ring muling magpulong bukas, January 2, ang lokal na pamahalaan para sa susunod na mga hakbang. Tiniyak ng Kamalig LGU na agad nilang ipatutupad ang preemptive at mandatory evacuation sa libu-libong residente mula sa 5 barangay na malapit sa paanan ng bulkan sakaling itaas pa sa Alert Level 3 ang Mayon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.